Oo eh. Tama, tama. So, ito na. Masasagot na ang ating mga katanungan. Casters, take it away. Thank you so much, Madam Brigida. Talaga namang ito na ang ating game number 2. At dito na nakasalalay ang buhay ng Bigetron Alpha. So, game number 3 lang dahil sa mga susunod na araw pa natin may kita at mapanood ang best of 5. So, as much as possible for Bigetron Alpha, siguro mas nag-focus na lang din sila sa comfort ng dalawang heroes dito ni Light and Eman. Gaya na sinabi natin, matagal na nila tong ginagawa yung gantong combo. Yung instant possible kill at poke. But so far, mainit din yung poke na ginagawa for our mid laners na si Moreno at saka si Sans. Parehas na halos nangalahati yung buhay. Yeah. Interesting yung ginagawa ni Light dito. Literal, hinahunting niya si Kyrie. So he's trying to disrupt the Hayabusa. Hinahanap niya. As in, nakakampo pa rin siya doon sa Vaps. Kita mo, parang, bawal kang mangnakaw ng Vaps dito. Dito to iikot eh. Walang haras-haras. Making sure na buhay lang at kumpleto pa yung camps dito ni Super Ken. Siguro kasi dito for Bigetron Alpha also, para na-realize nila kasi yung mga teams natin na nauna na makapag-qualify sa playoffs, sila yung mga teams na mayroong mga junglers na sobrang bilis na nakakapag-level 15, the likes of King Kong, even si Fabian, di ba? So siguro sa kanya dito, okay, si Kyrie katapat natin, kailangan hindi siya makapunta sa jungle ni Super Ken para madali lang yung buhay ni Super Ken. True. So si Kyrie ngayon ay maghanap lang muna ng pwedeng ikutan, pero ang iikutan muna yata nila is gonna be the XP lane or ano lang talaga, XP ang kanyang priority. Green camps, yung mga small camps, malaking bagay yan. In the highest level of play, yung mga maliliit na creeps na yan, ang laki yung small amount of XP na dadagdag nila sa'yo. It can mean life or death sa mga retribution battles. Especially mangyari in a few seconds dito sa Pagong. Okay, so makikita natin na nag-prioritize muna ng purple si Kyrie. Ganon din naman for Ken, pero ang difference lang is yung orange buff. So paunahan na talaga muna na magpa-level kasi papunta muna si Kyrie. Not unless merong information dito yung Bigetron Alpha na wala si Kyrie. So pwede na simulan. Pwede na actually i-burst. Pero maganda kasi yung pwesto ni Sans and even Kiboy para mag-zone out. So makakahabol pa dito si Kyrie, which is at level 6. Wait lang, set up play. Yeah, maganda yung delay na ginagawa dito ng Onyx Esports para makaabot lang yung Hayabusa dito sa retrihan. And there goes the shadow kill though na Lucilok. First blood goes over to Onyx, pero ang Pagong mapupunta sa BTR. Okay, nagkakapalitan lang. Flicker out para dito kay Light. So successfully makakatakas siya. And for Onyx Esports, yes, nakakuha sila ng isang kill. For Bigetron Alpha naman, hindi daw pwede na basta-basta na lang lalamang talaga yung Onyx Esports. Kung kanina, game number 1, unang turtle napunta sa Onyx Esports. Ngayon naman, Bigetron Alpha, yung papantay sa ganong objective. Malaking factor yata talaga yung paggamit ng real-world manipulation prior dumating yung jungler nung isang team kasi gano'n na gano'n yung ginawa kanina ni Sans against Bigetron Alpha. Ang laking bagay nung disruption na nilalabas dito nila Sans, not to mention yung disruption na pinapakita dito ni Light and ni Moreno. Just to make sure na makuha nila yung turtle na yun. Kasi alam mo yung plano ng Onyx Esports, ang call dyan ni Kyrie, guys, babagalin nyo lang punta ako sa orange ko, buy me 30 seconds. Kaya natin yung makuha. Pero at that point, I think Bigetron Alpha already had a really good position. That's mga forward push. Kaya, so far, I would say Bigetron Alpha doing a lot better than game number 1. Inabangan talaga ni Moreno, no? Real world manipulation. Tapos na-force din si Kyrie na gamitin yung kanyang shadow kill kanina against the Luke. So, eto guys, medyo tahimik yung ating Land of Dawn. We could say na parang passive-aggressive yung mga teams natin. They really know kung saan manggagaling yung ibang mga players pero hindi nila pinipilit na magkaroon ng teamfight. Pwedeng inaantay muna nila dito na tumaba na muna si Savero or even si Eman, but definitely makakakita na tayo ng almost same movement. Difference lang is for Sans, nagagamit niya kasi yung lantern flare para mag-zone out, pero Siva! Grabe ba si Light doon? Focus fire straight into the Zushin. He will take him down. Pero yung gante dito ng Onyx pwedeng mahapde. They'll be surviving through the shadow kill though. That means that it's gonna be a 1 for none in favor of BTR. Si Light, eyes on the prize. Mission vision. Na-miss niya daw kasi sumipa. Na-miss niya magbigay ng delivery kay Eman. Sabi niya, pre, na-miss ko itong mga nagbibigay ako sa'yo ng mga pwede mga moments na makakakuha ka na agad ng kill. Pero ang Onyx Esports, nakapuesto ngayon at sinisimulan yung Pagong. Makakapasok ba? Merong flicker na ginamit si Light. Mare-reset yung turtle na ginamit na nga dito. Electrifying beats. Merong pagpasok doon. Light mapatay na. Ayun, alay na naman si Light doon. Pero this time around,
BTR pa rin ang makakuha ng pagong. So far, I would say it's a small win, consolation prize for Victron Alpha to get that turtle, pero 2 kills. Mapupunta pa rin sa Onyx Esports, malinis to kills. So, Uy, ang sakit! aray ko po! Bakit ang Bakit ang update sa pero dito? Boss! Oh my goodness! At narinig natin na sigawan na ng mga kasama natin dito sa venue. Dito sa venue. Oo, narinig nyo yun guys. Ganun ka, naramdaman din nila yung damage. Bakit ganun siya kahapdi Ni Savero, na? bakit naging ganun yung damage nung Irithel? Hindi, ano yun, pure penetration to, no? Yung Assassin Emblem, yung Fury Hammer, at yan na nga, uy, grabe pati si Light, nasasaktan na din. Oo nga, ramdam mo na ngayon na si Kuya Savero, pwede na to. Parang kaya nang sumama sa team fight. Oo. So, naka-haas close. Ay, haaslos pala. Ang bilis naman ng haaslos na yun. Tapos si Emma, naka-Blade of Despair. Akala ko may Fury Hammer, wala pala. Yung ano lang talaga, damage per second. Pero Tori yata mo gusto lang kuhanin doon sa may top lane, pero successfully madedepensahan yan ng Bigaton Alpha. Habang yung mga junglers naman natin ay nandun lang muna at nagro-rotate sa kanilang mga jungles. Surprisingly, nauna mag-level 10 si Super Ken. Damage leaderboard, Moreno is on top. Sumunod naman dito 3 players ng Onyx Esports. Dahil nga din naman, laging umiikot sila dun sa may top lane. But so far, wala pang nasisira na mga Tori dito sa ating game. Parang ine-expect ko na magiging mahaba yata to. Feeling ko Itong din. game natin. As compared to game number 1. Kasi parang mas alam ng mga players ngayon kung saan at ano yung threat nung isang team over the other. Ang problema dito, pag humaba yung game na to, definitely mas maganda yung late game dito ng Onyx Esports because of the Irithel and the Hayabusa. Yun nakakatakot yung late game Hayabusa na full items. Pag nag-6 items yan, halos wala nang ligtas talaga eh. Even the tankiest members of Victron Alpha. And I think Victron Alpha more on mid-game spike with that Beatrix as well as, syempre pag late game, medyo nangangalmot na lang yung Joy. Diba? Nangangalmot, Nangangalmot na lang. Nangangalmot. Tama. Oo, tama. Ano bang English ng nangangalmot? Scratching. Scratching. Magsa-scratch na lang siya. Kung Can you i-scratch scratch na my back? Oh, wait lang. Nagkakakalmutan na yata. Naku po, napaflicker na si Kuya Light and I think it will be a bit of a misplay para dito sa Bigtron Alpha. Nagamit na din yata. Hindi niya nasipa, by the way. Talagang gamit lang yung flicker pero no kick was enabled. That means Onyx Esports mas maganda ang entrada dito sa pangatlong pagong na ito. Umaabante ngayon ang the rest of BTR pero hindi rin magiging sapat Onyx Esports with the kill and the turtle. Okay, sa dinami-dami ng heroes na nandun guys sa may turtle. Ang nakakuha ng turtle ay si Kuya Sans using the Lantern Flare. So 4-1 natin score. Bigatron Alpha lamang pa rin naman, very minimal in terms of gold, but definitely baka lumamang na ang Onyx Esports dito dahil makakasira na sila ng Tori doon sa may top lane. So trabaho lang ang kanilang sabihin na nating pinagkukuhanan ngayon ng lakas para talagang mas makahabol doon sa gold kanina ng Bigatron Alpha na ngayon ay nabaliktad na nila. So feeling ko for Onyx Esports dito, yung pinaka-signal nila na pumasok na is pag nagamit na ni Light dito, any of the skills or any of the resources available. So, kumbaga, kung may showstopper si Light, yung showstarter. Pag nagsimula si Light, depende sa galaw ni Light kung mag-go ba or mag-chill lang yung Onyx Esports. Parang ganun, you know? They're gonna try to react very well to the way of the dragon. Pero pag hindi sila na-react, yun ang may problema. Pero simulan na Skiboy. Skiboy ang magsisimula this time around. The Glorious Pathway. Makakatakas naman ng BTR. And for the meantime, ay, nako po, si Skiboy nabigyan ng malala. Wala siya sa carpet kasi. And that means it's gonna be a 1-for-0 na naman para sa BTR. We really have to commend yung pagsipa ni Kuya Light. Si Kyrie kasi yung ano niya doon, nasipa niya. So parang nakalock na, nakita niya si Kyrie, okay, pwede na itong mabigyan. Good thing for Kyrie, meron pa naman siyang shadow. Pero nung time kasi na yun, sige po, medyo malalim na rin. Akala nila sila yung mananalo doon sa team fight. So yun yung mga moments na kailangan maging maingat ng mga team, specifically ng mga tankers na pumasok against the other team. Kasi alam naman natin na pwedeng bigyan anytime yung mga papasok. So 9 minutes, no? Pero 6 pa lang ang ating total hero kills. Kaya At nga. ganun ka-importante ngayon yung mga mid lane turret. Kasi wala pa rin talaga nag-a-attempt na pilitin na masira yan. And technically, naglalaban naman sila, Chantel. They're fighting. Yung Hindi- 6 kills na yan, hindi naman sa hindi sila lumalaban, wala lang talagang namamatay. Oh, mahaba lang talaga yung Oo. mga team fight natin. Alam nila kung kailan biglang aalis. Kagaya na, napatay lang si Kiboy. Tapos after nun, umalis na rin yung Onyx Esports. Di na rin pinilit ng Bigatron Alpha. Kasi ba, may mga instances na pag nag-1, biglang dediretso yung mga players. Pero hindi ganun sitwasyon para sa ating teams. So, classic pala na counter to.
sa Jushin, yung Eve. Kasi yung yung range, parang sakto. Yung paglapat ng carpet nung Oo. nung Eve, sakto doon sa range nung lantern flare. Tapos pwede yung ma-counter yung Lantern Flare with Real World kasi CC immune ka. Yes. Oo. Tama ka doon, Chantal. Ang ganda. Ang ganda ng pick nila doon, honestly. Getting ready for the Zushin. Like, sabi nila, okay guys, open natin yung Zushin. Pero okay lang, huwag kayong magpanic. Parang ganun. Meron tayong kukuhanin na Oo. iba. gagana to. And I would say, alam mo kanina kaya na-dedo din si Kiboy, hindi siya gumamit ng Revitalize. Nakita ko dead siya pas naka-off cooldown. So that will be interesting. Pero Ow! si Light, naku po, napagamit ang Flicker pero tutumba pa rin siya. And malayo tong si Super Ken. Way too late to the party here. Naghahabol ngayon sa likod. Hinabol sa Vero pero siya ngayon ang hahabulin. And what is happening to BTR right now? Kyrie Devilibet. Ay! Good answer mula kay Eman. Okay, 3 na patay para sa side ng Onyx Esports. 2 for Onyx Esports, 3 naman sa Bigetron Alpha. So, si Kyrie doon, kakakuha pa lang yan ng purple buff, pero nakabangan siya ng mga players ng Bigetron Alpha. May kita natin, or we really have to comment yung ginawa ni Luti, ni Savero, and even ni Kiboy, kasi nagdikit-dikit sila. Alam nila na yung firepower ngayon is nanggagaling. Oy, wait lang, si Kiboy pala. Opo, sige boy. O, makunat! Hindi, not so kunat pala. Hindi pala. Honestly, makunat ang high-lows pag nasa carpet kasi may HP region yun. Mhm. Tapos pwede ka mag-revitalize. Tapos pag nagpapa yung Elegant Gem, yung Clock of Destiny, talagang garipo yung buhay mo, aangat. Pero at that point, it really was difficult kasi walang babackup sa'yo, even if you are walking on that carpet. And now, baka ito na yung opening dito ng BTR para malamang. Oo, parang anytime yata. Ang tinatarget yata nila ngayon is si Sans. Kasi parang ganun yung nangyari kanina. Wait lang. Naku po, si meron bang Luke. Lord! Soy! Naku po, what a zone by Luke! Nakuha nila yung walang ka-retry-retry. Walang kapalag-palag. And looks like they're gonna get more kills after that. Luffy goes down. Nilalaban yata! Glorious Pathway ginamit. Aalis muna sila. So, 2 players down. Para din sa Bigetron Alpha. Meron naman si Lon Lord, pero papasukan sa ilalim ng tower. Ay! Ikan pa. Ang lakas mong gulat ng BTR. Grabe. Oo. I don't think Onyx is ready for this. Oh, kahit si Kyrie napa-shadow out siya bigla. Kung wala siyang shadow doon, talagang tinamaan siya ng kidnap Tebok. ni Super Ken. Oo. Ang sakit na ng damage ni Super Ken. Ano na bang item ni Super Ken? Mamaya makikita natin yan. Oh, meron pa siyang Blood Wings. Kay kay Eman, Malefic Gun, Wind of Nature, Blade of Despair. Top Si lane. Eman tumatama. Oo. Ito pa yung Super Saiyan mode na BTR. Ginamit agad yung Glorious Pathway para lang makapag-zone out, para lang maklear yung bush, and make sure na hindi sila -1 na naman out of nowhere. Pero so far, Bigetron Alpha have been doing good job, na pagpitas ulit-ulit sa Onyx Esports. Comfort hero talaga ni Light yung Cho. Sobrang nag-iba yung rotation nila ngayon Ganda compared ng flow. nung Yeah, compared true. nung game number 1 kasi kanina parang nag-aantay sila doon sa re-reactan nila na action ng Onyx Esports. Ngayon naman sila yung nagse-setup ng play. Pag may sipa, bigla na lang silang tumatalon. And even for your Super Ken, bigla-bigla na lang pumapasok. Kaya naman, kahit lamang yung Onyx Esports dito pagdating sa kills, lamang naman yung Bigetron Alpha pagdating doon sa mga bigger na objective like yung pag-push ng Torre. Uy, si Sans! Ay, ko! Di ba kung ikaw si Sans ngayon, parang ang hirap isipin kung saan mo ilalagay yung Lantern Flare. Hindi, kasi ang ikli ng range niyan, tas may sniper yung kalaban eh. Di ba? May sniper yung kalaban. Ay, yung mga basag moments sa Yushin, may slow na. Pag nalaman kung nasaan, pwedeng patamaan lang ni Emma ng bala. Hindi pala item sa Eman yan. Oo, hindi pa siya, mamaya pa talaga yung full Mamaya item pa yan. Mamaya 2 hits ka na lang yan pag hindi ka nag-iingat. No? Mm-mm. Naku po. So, I think aware naman yung Bigetron Alpha. And I think ito yung tinatry gawin kanina ng Bigetron eh. Parang, this is their power spike. Honestly, sinabi ko to before the game started, before the match started, ito yung mid-game power spike Oo nga na pala. inaabangan ng Bigetron with the Bea and of course, itong Joy. Kailangan ma-maximize nila to. Oo. Kasi mamaya, si Savero naman yung aangat, tsaka si Kyrie, dun sa Sobrang bilis Haya, na mamaya, oo. sa late game. Tsaka sobrang bibilis na mamaya si Savero. Tsaka pag nagkaroon ng immortality, yung dalawang makunat ng Onyx Esports. Matitiis mo na yung skills. Mas magiging mas Oo. madali for Savero na hit. Kasi ngayon so far, hindi pa talaga nila ma-frontan kasi masakit nga lahat, tas meron pang slow. Pero tingnan natin na, mataas na yung chance kasi for Lord Steel from Onyx Esports.
Pero Bigetron Alpha, parang may pattern si Sans. Parang laging pag may objective dyan, pumapwesto si Sans kaya naabangan siya ng Bigetron Alpha. Basang-basa kahit na. kanina, dyan din siya pumapwesto. So, feeling ko alam na ng Bigetron Alpha ngayon na okay, umuwi yata si Sans. Parang pwede yata tayo mag-push ng konti with this Lord. At Yes. antayin na meron pumasok from Onyx Esports. We'll see. Dahil nire-reset lang din naman nila. Feel ko si Eman low-key lang to, nandyan sa gilid. Ay, naku, May sinusulat sa notebook to. Ikaw, Sans, diyan ka pala. Sige, mamaya, i-bush Pwede check na kita. ipilit. Kasi nakita na nag-clear si Sans sa may bottom lane. Nakapot lang. Nagpakita na nga. Naku po, will the referee go down? Though malayo pa si Kyrie. Going into the shadow, natulak ni Luke! And because of that, I think that will be Ganda! a Bigetron Alpha Lord once again. Ngayon, hinahanap sa Vero, medyo hindi pa makaburst basta-basta. Good zoning from Aray! Light. And ito na si Kyrie trying to get the kill, pero 5 miyembro yan. Kahit anong micro mo, I Wala don't na think shadow! ikaw ay tatabay! From downtown, beautiful sniper shot mula kay Eman. Hindi mo talaga masispell ang mean without Eman. Grabe yung shot na yon. Mean shot. Min shot. Well, all I can say for Bigetron Alpha again, yung master nila with the skills, with the heroes rather. Kaya naman napwesto nila ang ganda ng real world manipulation na slow down dito mga players na papasok from Onyx Esports. And kaya yata nilang tapusin anytime, not unless madedepensahan ng Onyx Esports. But clearing of minion wave, medyo mahirap. For Onyx, wala talaga silang taga-clear. Ayan! Dapat si Sans, pero I don't think he can actually fight. There goes the glorious pathway and may Lord pa. I think they can go tower lock and I think this is it. Mukhang game 3 nga ang labas dito